ang administration, and that is led by Malacanang Palace, ang Makabayan, ang Akbayan, members of the Liberal Party, yung mga pink and yellow, and sabihin na lang natin yung sixth category, all others. Meron yan silang narrative about Inday Sara. Kung napapansin nyo, paulit-ulit lang yan na sinasabi nila. Kung ano yung, at pansinin nyo din, kung ano yung lumalabas sa bibig ng Malacanang Palace, susunod yung kanilang online service providers sa news. Whether it be fake news, bloggers, totoong news, or trolling, pare-pareho yung narrative nila. Pansinin nyo, lahat ng lumabas na mga articles, isa lang yan. Sinasabi nila, number 1, pro-China. Number 2, brat. Number 3, Lucaret, crazy. At number 4, confidential funds. Ilustay, yan. Pro-China, brat, luka-luka, at confidential funds. 4 lang yan. Pansinin nyo, inuulit-ulit nila yan. Hoping siguro na one of those will stick sa image or sa reputation para makasira sa actually. So hindi ako nagtataka na magsasabi ng ganyan si Leila de Lima, yung word na brat. Ginagamit nila lagi yan. And more than that, hindi naman kasi parent ang House of Representatives for them to say kailangan disiplinahin ang Vice President. Dahil sa totoo lang, ang tawag natin sa kanilang mga buaya, di ba? Ganun yung general perception for all members of the House of Representatives. So wala silang moral ascendancy over the office of the Vice President. Itong post ng Siyub Business. Tungkol ito sa pahayag ni Asia's Queen, Songbird ba ito? Regine Velasquez. Galit. Si Regine Velasquez sa korupsyon sa gobyerno ngayon, tinatawag niyang selective justice ang nangyayari, wala pang nakukulong, kaya alanganin siyang magbayad ng buwis. Ito, sabi niya, bakit ako magbabayad ng tax na halos 50% ng pinaghirapan ko? Regine Velasquez muling sumabog sa galit sa mga korupsyon sa Marcos administration. Sumiklab muli ang talakayan sa buwis at korupsyon matapos maglabas ng serye ng post ang Asia's Songbird Regine Velasquez. Sa gitna ng mga aligasyon sa flood control projects at malawakang protesta, muli mariing tinuligsa ni Regine ang kawalan ng pananagutan at ang pakiramdam ng maraming Pilipino na malaki ang buwis pero kulang ang balik serbisyo. Agree ako niyan. Ang bibilis nilang magkolekta ng buwis. Di naman natin masyadong nararamdaman na saan napupunta ang ating buwis. Sabi ni Regine, ba't ako magbabayad ng tax? Halos 50% ng pinaghirapan ko. Wala pang nakukulong. Ano sabi ng ICI? Wala daw pa silang nakikitang pwedeng kasuhan. Sayang-sayang lang ang pera ng taong bayan na pinangsusweldo, ginagastos ng ICI na yan. Wala man silang nakikitang dapat kasuhan. Ba't pa kayo mag-imbestiga? Tigil nyo na yan. Hindi ako laban sa pagbabayad ng buwis, sabi ni Regine. Laban ako sa kawalan ng pananagutan. Kung hindi ninanakaw ang pera natin, kaya natin to. Ayoko ng selective justice. Anong ibig sabihin ng selective justice? Pinipili lang nila yung tatargetin. Duterte lang eh. Pag aliado ng Marcos administration, set aside ka lang muna dyan safety ka na dyan. Yan ang selective justice. Perception ng maraming taong bayan ngayon, selective justice. Ayoko ng selective justice. Gusto ko ng totoong hustisya at serbisyong mararamdaman ng tao. Correct. Sa Amerika, malaki ang tax doon. Kailang ramdam ng mga tao sa Amerika ang balik serbisyo ng US government. Kaya yung anak ko, wala lang, bayad lang ng bayad ng buwis. Total, sabi niya, nakikita naman ang gaganda ng mga highway, gaganda ng mga buildings, serbisyo, ramdam na ramdam sa US. Dito, wala. Sa mga pahayag na kumalat nitong unang linggo ng October 2025, iginiit ni Regine na selective
o piling-pili ang hustisya kaya tuloy-tuloy ang katiwalian. I don't know kung matutuloy yung ano yun, bali-balita. Baka maging state witness daw si Congressman Martin Romualdez. Paano maging state witness yan? Binanggit din niya na kung hindi ninanakaw ang pera ng bayan, kayang umunlad ang bansa kasama ang serbisyong dapat napupunta sa mga nasalanta. Ang mga puntong ito ay lumabas kasabay ng public outcry sa flood control controversy at ng relief appeals para sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Ang daming nagrereklamo sa mga comments, natamaan na kami ng lindol, magbinta pa kayo ng 20 pesos na bigas. Ano ba kayo? Walang pakiramdam ang administrasyong ito. Biktima na nga. Bintahan mo pa ng 20 pesos na bigas nung eleksyon. Wala namang sakuna, bumabaha ang ayuda. Bakit ngayon sunod-sunod ang mga sakuna? Ba't walang ayuda ngayon? Ano ba? Ayuda lang kung may eleksyon? Di naman. Ang panawagan ni Regine Velasquez ay sumasalamin sa hinaing ng maraming Pilipino. Mataas ang kontribusyon pero kulang ang hustisya at resulta. Sa gitna ng mga aligasyon ng katiwalian, ang mensahe niya ay simple at direkta, wakasan ang selective justice. Ibalik ang ninakaw at tiyaking nararamdaman ng tao ang serbisyo kapalit ng buwis. Hanggat walang malinaw na pananagutan, mananatiling mabigat ang pasanin at mahirap mabuo ang tiwala. Salamat po, Miss Regine Velasquez. Inamin na ng Finance Secretary, si Secretary Recto, na bumabagal na ang koleksyon ng buwis kasi ang mga tao nag-aalanganin magbayad ng buwis. Ganyan na po kalala ang sitwasyon natin ngayon. Yung collection ng buwis, yun yung number 1 na source ng income natin. Pag bumaba ang collection ng buwis, utang na naman yan. Kaya mababaon tayo sa utang. Okay lang sana kung yung inutang, gastusin lahat para sa pangangailangan ng taong bayan, kagaya ng infrastruktura, wala eh. So, ito na po, Tatak, Bagong Pilipinas. Ito yung pinagmamayabang na bayan, babangon muli. Instead na bumangon, ano nang nangyayari sa atin? Bumabaon na po tayo. Sana maagapan ang krisis na ito kasi baka bumagsak ang ekonomiya natin. Mismo si Mr. Manny V. Pangilinan ang nagsabi na pag hindi ito marisolba kaagad, yung kawalan ng tiwala ng publiko at ang business community, yung mga investors, mauna na ang magpapabagsak sa ekonomiya. At pag bumagsak ang ating ekonomiya, sila nga nasa taas, baliwala sa kanila dahil may pera. Ang kawawa, ang taong bayan, ang mga nasa laylayan, ang maapektuhan pag bumagsak ang ekonomiya.